Nagsisimula ang pelikula sa isang sasakyang pangkalawakan na lumapag sa isang planeta, sa Earth, noong sinaunang panahon. Nagulat ang mga hayop at tao sa pagdating ng hindi kilalang spaceship sa lugar, at ang spaceship ay napunta sa gitna ng isang lawa. Dalawang humanoid figure ang nakasuot ng advanced na spacesuit ang lumabas mula sa impact. Tinulungan ng isa sa kanila ang kanyang kasamahan sa tubig, at pagkatapos mawalan ng malay, siya ay nagkaroon ng panandaliang pagkislap ng nakaraan. Sa paggising, napagtanto ng astronaut na ang kanyang kasama ay namatay dahil sa matinding sugat sa kanyang dibdib. Sa di kalayuan, narinig niya ang isang robotic na tawag, iyon ng isang computer na na-stranded sa lawa. Iniligtas ng lalaki ang makina at nagtanong sa hindi kilalang wika para sa impormasyon tungkol sa planetang kanilang narating. Nagtatanong din siya tungkol sa lokasyon ng iba pang mga spaceship, ngunit ipinaalam sa kanya ng computer na walang mga talaan ng mga kalapit na spaceship. Dahil sa pagkabigo, naghanda ang lalaki para sa computer na mag-download at ilipat sa kanya ang isang serye ng data tungkol sa planeta, ang mga sibilisasyon, species, wika, at kultura nito. Isang bagay na mahirap at masakit para sa lalaki na i-absorb. Pagkatapos nito, tila nakakuha siya ng dahilan para magpatuloy at nagsasanay sa kanyang layunin gamit ang isang mapanirang sandata na nagawa niyang maligtas sa pag-crash. Sa takip silim, gumagawa siya ng libingan para sa kanyang namatay na kasamahan. Ang bagong misyon ng tagalabas ay upang mabuhay sa hindi kilalang lugar, isang malawak na kagubatan, gamit lamang ang kanyang sandata. Sa kanyang paghahanap, natagpuan niya ang walang buhay na katawan ng isang balyena sa tabi ng isang nawasak at inabandonang nayon na may mga palatandaan ng pag-atake ng isang bagay na hindi tao. Nang mapansin na siya ay binabantayan, ang tagalabas ay tumakas, ngunit naharang ng isang kabalyero na nagpatumba sa kanya at naging sanhi ng pagkawala ng kanyang sandata sa ilog. Habang siya ay walang malay, ang tagalabas ay dinala sa isang kalapit na nayon ng Viking na napapalibutan ng isang kahoy na pader. Sa isang mahusay na bulwagan, si Freya at ang kanyang ama, si Haring Hrothgar, ay nagsasanay sa paggamit ng espada. Sinabi ni Freya sa kanyang ama na hindi siya magpapakasal sa kanyang manliligaw na si Wulfric, isang kalaban para sa trono ng hari. Natapos ang labanan ng tamaan ng ama ni Freya ang kanyang balikat, at pagkatapos ay nagpa siya silang tumigil upang gamutin ito. Nagpakita si Wulfric, ngunit dahil sa pagiging mayabang niya, hindi siya nagustuhan ni Freya at umalis. Pinag-usapan ni Hrothgar at Wulfric kung paano nawasak ang isang kalapit na nayon, at sinabi sa kanya ni Wulfric na, sa panahon ng kanyang pag-iinspeksyon, nakuha nila ang isang lalaki, ngunit hindi siya kabilang sa anumang kilalang nayon. Ang kanilang bihag, ang astronaut, ay ipinakita sa harap ng mga taga-nayon na namangha at tinutuya ang kanyang pananamit. Dinala ni Wulfric ang lalaki sa isang cabin para tanungin siya. Tinanong niya ang tagalabas kung ano ang kanyang pangalan at sinabi niyang Kainen ang pangalan niya. Nagsinungaling sa kanila si Kainen na nagsasabing siya ay mula sa isang isla sa Hilaga at nandoon siya para tugisin ang mga dragon. Ngunit ang mga lalaki ay hindi naniniwala sa kanya at iniisip na siya ang umatake sa kalapit na nayon. Sinubukan ni Kainen na tumakas, ngunit ang mga Viking ay masyadong malakas para sa kanya. Matapos mahuli, sinubukan ni Kainen na tumakas gamit ang isang nagniningas na bakal. Ngunit bago siya magtagumpay, si Freya ay lumitaw para asikasuhin siya, tulad ng hiniling ni Wulfric. Sa paglubog ng araw, tinanong ni Hrothgar si Wulfric tungkol sa tagalabas, ngunit sinabi sa kanya ni Wulfric na tumanggi siyang makipagtulungan. Sinabi sa kanya ni Hrothgar na dapat hanapin si Gunnar, ang pinuno ng nawasak na nayon, at ipinaliwanag na hindi sila ang umatake sa kanya. Nag-aalangan si Wulfric tungkol dito dahil nagtatanim siya ng sama ng loob kay Gunnar sa pagpatay sa kanyang ama, ang dating hari ng nayon. Ngunit ipinaliwanag ni Hrothgar na nangyari ito dahil ang kanyang ama ay walang ingat at hindi niya hinahangad ang parehong kapalaran para sa kanyang sarili. Sa pagbabalik kina Freya at Kainen, tinanong niya siya kung siya ang umatake sa nayon, ngunit itinanggi niya ito. Bago magpatuloy, pinalaya ni Kainen ang kanyang sarili at inatake si Freya at ang kanyang bantay, at tinalo sila. Tinangka ni Kainen na tumakas sa kalagitnaan ng gabi. Gagana na sana ang kanyang plano kung hindi nagsimulang tumunog ang alarma na nagpapahayag ng pag-atake ng kaaway. Lahat ng mga Viking ay nagmamadaling kumilos, iniisip na ito ay si Gunnar na naghahanap ng paghihiganti. Nagulat sila nang makitang walang tao sa labas, na pagtantong nasa loob na ng nayon ang kalaban. Isang hindi kilalang kaaway ang nagsimula ng masaker at sunog, isang galamay na nilalang na nagtatago sa mga kwadra. Sinimulan ni Kainen na habulin ang hayop, ngunit sinimulan siyang habulin ng kanyang bantay. Ang bantay ay pinatay ng mahiwagang halimaw na nagdala sa kanya sa gilid ng kahoy na pader. Tinawag ni Kainen ang nilalang na Morwen, ang totoong dragon na hinahanap niya.
Bago ito sundan, nahanap ng mga Viking si Kainen para lamang mahuli siya at itinali siya sa isang bato. Doon, naalala ni Kainen ang pag-atake ng mga Morwen sa kanyang mundo at nagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang mga tao. Kinabukasan, isang mahirap na batang lalaki mula sa nayon ang nag-alok ng tinapay kay Kainen na tinanggap niya ng may paghihinala. Sinisikap ng mga lalaki ng nayon na malaman kung sino ang maaaring naging sanhi ng pagsalakay noong nakaraang gabi. Dinala nila si Kainen kay Hrothgar, tinanong siya tungkol sa inaakalang dragon na kanyang tinutugis. Ipinaliwanag sa kanila ni Kainen na sinalakay din ng tinatawag na Morwen ang kanyang mga tao at umaakit ito ng mga nilalang na may mga ilaw at pagkatapos ay pinapatay sila. Inamin niya na dinala niya ang Morwen sa nayon, ngunit bago pa mapatay si Kainen, namagitan si Hrothgar para sa kanya na sinasabing hindi siya gaanong naniniwala sa kanyang kwento. Napagtanto ni Kainen na balak nilang hulihin ang Morwen, pagkatapos ay hiniling niya kay Hrothgar na sumama sa kanila. Binigyan siya ng mga Viking ng kabayo, at sinuntok siya ni Freya dahil sa pagsuntok niya sa kanya kanina, at saka lamang sila umalis sa nayon upang hanapin ang halimaw. Isang panday na nagngangalang Boromir ang nag-alok kay Kainen ng inumin, ngunit iniluwa ito ni Kainen dahil sa lasa nito. Nakipag-usap si Hrothgar kay Kainen, at sinabi niya sa hari na kung hindi nila mapipigilan ang Morwen, ang nayon ay haharap sa parehong kapalaran na sinapit ng kanyang tahanan. Inanunsyo ni Wulfric ang ilang katawan na nahanap sa lugar at nagmumungkahi na bumuo ng mga grupo para sa ekspedisyon, ngunit hindi itinuturing ni Kainen na mabubuhay ang planong ito at mas piniling magsama-sama sila. Gayunpaman, mas gusto ni Hrothgar na umalis at gumawa ng grupo na kinabibilangan ng 2 tao. Sa panahon ng pagsisiyasat, ang isang naputol na ulo ng kabayo ay nahulog mula sa itaas papunta kay Hrothgar at Boromir. Ang isa pang pares ng mga lalaki ay nakahanap ng mga nasusunog na katawan sa labas ng isang kuweba at hindi nagtagal ay nakahanap sila ng isang bagay na mapanganib. Matapos marinig ang nakakatakot na sigawan ng mga lalaki sa kuweba, lahat ay nagtipon upang pumasok. Nakahanap sila ng oso at nagsimula ng laban at ang gayong hayop ay napakalakas at mabangis. Sa panahon ng pakikibaka, inihatid ni Kainen ang huling pag-atake gamit ang kanyang espada. Nagpasya si Hrothgar na iligtas ang buhay ni Kainen matapos talunin ng oso na ibinigay sa kanya ang kanyang kalayaan. Ipinagdiriwang ng nayon ang tagumpay laban sa oso sa isang kapistahan. Sa kalagitnaan ng pagdiriwang, muling lumitaw si Kainen at sa pagkakataong ito ay nakasuot ng kagaya sa mga damit ng mga tao doon. Sa kanyang sorpresa, malugod siyang tinanggap ng lahat at pumunta siya upang kumain kasama si Hrothgar. Sa panahon ng hapunan, lumitaw ang batang nagbigay ng tinapay kay Kainen at nagpasya si Kainen na ibalik ang pabor sa pamamagitan ng pagpapahiram sa kanya ng malakas na espada na pumatay sa oso, sa kondisyon na dapat niyang sabihin sa kanya ang kanyang pangalan, kung saan ang batang lalaki ay tumugon lamang sa pagsasabi na ang kanyang pangalan ay Eric. Ipinaliwanag ni Hrothgar kay Kainen na ang mga magulang ni Eric ay namatay at sila ang nag-aalaga sa kanya. Nagpasya si Wulfric na magsimula ng isang laro na tinatawag na Shields at hinamon si Kainen. Maraming mga lalaki ang gumagawa ng isang parisukat na kurso gamit lamang ang kanilang mga kalasag at ang mga kalahok ay dapat umakyat sa kanila at pagkatapos ay gumapang pasulong. Pagkatapos ng sunod-sunod na pagbagsak, nahulog si Kainen kay Boromir, ngunit si Wulfric, sa halip na mangutya, ay tinulungan siyang tumayo. Ngayon ay mas nagtitiwala na sila sa kanya habang pinapalakpakan ng mga tao ang kanilang bagong miyembro. Pagkatapos umalis sa Great Hall, nakatagpo ni Kainen si Freya na nagpapasalamat sa kanya sa pagtulong sa kanyang ama sa ekspedisyon. Ipinaliwanag ni Kainen kay Freya na hindi ang oso ang pumatay sa kanyang mga tao, ngunit ang Morwen at babalik ito anumang oras. Biglang naglunsad ang grupo ni Gunnar ng pag-atake at nagawang makapasok sa nayon. Nagkaroon ng sagupaan ng mga espada sa pagitan ng 2 panig at sina Kainen at Freya ay sumali sa labanan at pinatumba ang ilang mga kaaway bawat isa. Hinarap ni Hrothgar si Gunnar na sumumpa sa kanya, pinatumba ang hari sa lupa. Bago siya patayin, lumitaw si Kainen at sinagip si Hrothgar, ngunit nang makabawi si Gunnar sa pag-counterattack, pinigilan siya ng kanyang mga tauhan at dinala siya, na sinasabing natalo sila at oras na para sa pag-atras. Umalis ang grupo ni Gunnar, ngunit huminto ito at isinumpa ni Gunnar si Hrothgar, inaakusahan siyang siya ang pumatay sa kanyang pamilya at sa kanyang mga tao. Sinusubukan ng nayon na makabawi pagkatapos ng pag-atake at ipinaliwanag ni Freya kay Kainen kung sino si Gunnar. Ilang taon na ang nakalilipas, nais ng ama ni Wulfric na pagsamahin ang lahat ng mga nayon upang magplano ng pag-atake laban sa mga Frank, ngunit hindi nagpakita si Gunnar. Sa kasamaang palad, nagkaroon ng ambush at namatay si Helga.
Dahil sa pagkakanulo, ang parehong mga nayon ay may mga dahilan upang mapuot sa isa't isa. Ang grupo ni Gunner ay nagpaplano ng kanilang mga susunod na pag-atake kay Wulfric at sa kanyang mga tao. Ang isa sa kanila ay humiwalay sa grupo upang umihi at siya ay inatake ng Morwen na nagtatago sa lawa. Ang mga tauhan ni Gunner ay nagsimulang bumagsak ng isa-isa sa paniniwalang ito ay isang sorpresang pag-atake mula kay Wulfric. Natagpuan ni Gunner ang kanyang sarili na nag-iisa sa harap ng halimaw, nagpa siya na atakihin ito ng walang takot. Sa nayon, lumilitaw ang ilan sa mga tauhan ni Gunner na sumisigaw at sumusuko na gustong pumasok upang maiwasan ang kamatayan. Gayunpaman, iniisip ni Wulfric na ito ay isang bitag, kaya tinihanda niya ang kanyang mga mamamana upang umatake. Sa mga lalaki ay lumitaw si Gunner na nakaligtas mula kay Morwen at ngayon ay humihingi ng tulong. Nagpaputok ang mga mamamana na ikinamatay ng ilang lalaki maliban kay Gunner. Hinikayat sila ni Kainen na ihinto ang pagpapatama ng pana at pagkatapos nito, binuksan niya ang mga pintuan ng nayon para makapasok ang mga kaaway. Nang malapit ng hampasin ni Wulfric si Gunner, lahat sila ay nakakita ng isang serye ng mga asul na ilaw na binubuhat ang isang tao sa kagubatan at pagkatapos ay nilamon siya. Ang mga asul na ilaw ay nagiging pula na nagpapakita ng mabagsik na Morwen na tumakas patungo sa kagubatan. Ngayon alam na ng lahat ang tungkol sa pagkakaroon ng nilalang. Mayroong alitan sa pagitan ni Wulfric at Gunner sa Great Hall kung saan ang dalawa ay nagtatalo na ang paglaban sa Morwen ay parang pag-atake sa isang matigas na pader. Sinabi sa kanila ni Kainen na ang pakikipaglaban kay Morwen sa open field ay imposible, kaya dapat silang gumawa ng bitag. Walang tiwala si Wulfric sa plano at sinabing hindi kabilang sa kanila si Kainen, kaya hindi sila dapat makinig sa kanya. Gayunpaman, nagsimulang magalit si Kainen na nagsasabi na mali si Wulfric tulad ng tungkol sa mga pag-atake ng oso at ni Gunner. Sinubukan ng dalawa na lumaban, ngunit pinaghiwalay sila ni Hrothgar. Pinaburan ng hari ang plano ni Kainen at sinabing gagawin ang kanyang ipinapayo. Kinabukasan, nagpasya silang gumawa ng bitag sa pasukan ng nayon at humiling si Kainen ng mga nasusunog na materyales sa ilang kadahilanan. Naghuhukay sila ng butas na ilang metro ang lalim na itinatago nila na parang isa lang itong kubo. Sa loob, maraming poste ang inilagay sa lupa at ang lugar ay nilagyan ng mga nasusunog na likido. Matapos handa na ang lahat, inalok ni Hrothgar si Kainen ng isang posisyon sa nayon na ginawa siyang isa sa kanila. Samantala, nagising ang isa sa mga biktima na dinala ng Morwen noong nakaraang gabi na papaligiran ng mga bangkay na nagtatapos sa paglamon sa kanya ng Morwen. Sa cabin ni Freya, nagsalo sila ni Kainen ng isang mangkok ng pagkain at doon ay may ipinagtapat si Kainen sa kanya. Ang kanyang mga tao, ang lipunan ni Kainen, ay talagang mga mananakop ng mga mundo. Pagdating sa teritoryo ng mga Morwen, nilipon nila ang mga species nito gamit ang mga bomba. Ang natitirang mga Morwen ay hinabol upang kontrolin ang lupain. Lumalabas na si Kainen ay bahagi ng isang pangkat ng mga kolonisador sa kalawakan at kapalit ng kapangyarihang puksain ng buhay ng mga Morwen, siya at ang kanyang pamilya ay pinagkalooban ng isang lugar sa planeta kung saan sila maaaring manirahan. Ilang sandali pagkatapos ng pananakop, kinailangan ni Kainen na umalis para sa isang bagong misyon, ngunit doon niya nalaman na ang isa sa mga Morwen ay nakaligtas at nagtatago sa ventilasyon ng spaceship, ang parehong Morwen na pumatay sa natitirang populasyon. Sinisisi ni Kainen ang kanyang sarili para sa pangangasiwa na ito, ngunit sinabi sa kanya ni Freya na hindi niya dapat pahirapan ang kanyang sarili sa mga nangyari. Sa parehong paraan, binibigyan niya siya ng espada ng kanyang pamilya para mas mahusay na lumaban. Naghahanda ang lahat para sa bitag, kasama si Gunner. Binuksan ng mga mandirigma ang mga tarangkahan at lumabas sina Wulfric at Kainen, umaasang magpapakita ang halimaw. Hindi sila gaanong makakita at dahil walang nangyayari, inihagis ni Kainen ang torch sa kagubatan para lang mapagtanto na nasa harapan nila ang Morwen. Out of nowhere, lumitaw ang pari sa nayon na nagdadasal na umalis ang halimaw na nagsasabing siya ay isang sugo ni Lucifer. Ngunit sa kasamaang palad, siya ay brutal na pinatay kaagad pagkatapos ay nagsimulang tumakbo sina Kainen at Wulfric na dumaan sa bitag at ginamit ang mga kalasag bilang isang plataporma upang makatakas sa kabilang panig. Gayunpaman, nahulog si Wulfric sa likido kasama ang hayop. Ang masaklap pa, isinara ng mga mandirigma ang mga pinto at naiwan ang dalawa sa loob. Bago ilabas ng mga mamamana ang kanilang naglalagablab na mga arrow, nag-alok si Kainen ng tulong kay Wulfric at pinamamahala ang iligtas siya sa pamamagitan ng paglabas sa kanya sa tamang oras upang maiwasan ang pagsabog.
Habang ang lahat ay nagulat sa pagsabog, isang bago at mas maliit na Morwen ang lumitaw mula sa likuran, sa lugar kung saan nagtatago ang mga babae. Upang protektahan ang lahat, nagpa siya si Freya na umatake. Ang kanyang ama ay tumulong sa kanya, ngunit ang isang maikling pakikibaka laban sa halimaw ay nag-iwan sa kanya na hindi may pagtanggol ang sarili. Sa kasamaang palad, ang unang Morwen ay muling nagpakita mula sa apoy na mas galit na galit kaysa dati. Nagpa siya sina Wulfric at Kainen na umatake ng magkasama, ngunit wala silang binatbat sa malakas na halimaw. Nagpa siya si Gunnar na tumulong, ngunit tinapos siya ng Morwen sa isang iglap na pagkatapos ay tumakas. Lumilitaw na sinabi ni Eric kay Kainen na may pangalawang Morwen, kaya nagmadali sila upang tulungan si Freya. Sa kasamaang palad, natagpuan siyang hawak ang walang buhay na katawan ng kanyang ama na nasawi sa labanan. Kinabukasan, ang lahat ng tao ay umalis sa nayon, natatakot sa isa pang pag-atake. Sinabi ni Eric kay Kainen na gusto niyang manatili kasama niya sa nayon, ngunit sinabi sa kanya ni Kainen na hindi naligtas ang lugar, kaya dapat siyang umalis kasama ang iba, sakay ng bangka. Ipinangako niya sa bata na magkikita silang muli, at pagkatapos ay nagpaalam. Natagpuan ni Kainen si Wulfric, bagamat siya ay nalulungkot sa pangyayari, iniisip niya na hindi siya karapat-dapat para sa trono. Ngunit, sinabi sa kanya ni Kainen na dapat nilang labanan ang halimaw ng magkasama. Pareho silang nag-recruit ng maliit na grupo ng mga lalaki para bumaba sa Commonwealth. Bagamat nakakabaliw ang ideya, ito ang tanging paraan upang mahanap ang hideout ng Morwen. Humingi si Kainen kay Boromir ng mga bagong armas, sa pagkakataong ito ay mas maraming materyales ang dadalhin niya. Kasama ni Kainen sina Freya at Wulfric sa lawa kung saan bumagsak ang kanyang spaceship upang mabawi ang ilang materyales sa pamamagitan ng pagsisid. Habang siya ay namamahala upang dalhin ang ilang mga bagay sa ibabaw, si Kainen ay nagulat sa pamamagitan ng isang Morwen sa ilalim ng lawa. Pagdating niya sa ibabaw, nakita niyang nawasak ang bangkang sinasakyan nila, si Wulfric lang ang nahanap, ngunit walang palatandaan ni Freya. Gamit ang isang piraso ng metal mula sa spaceship, nagawa ni Boromir na gumawa ng bagong espada, mas malaki at mas malakas kaysa sa iba. Dahil handa na sila, bumaba si Kainen sa balon hanggang sa makakita siya ng isang kuweba sa ilalim ng lupa. Hinihintay niya ang iba, at nagsimula silang sumulong. Nagising si Freya na takot, natagpuan ang kanyang sarili sa pugad ng halimaw na may mga bangkay. Sinusubukang tumakas, nahanap siya ng isa sa mga halimaw. Bago ito makaatake, nakita ng halimaw ang mga nanghihimasok, pagkatapos ay iniwan si Freya upang sundan sila. Ang grupo ni Kainen ay napunta sa isang kuweba na may access sa isang lava floor. Sa lalong madaling panahon sila ay inatake, ngunit kasunod ng halimaw, pinamamahalaan nilang mahanap ang pugad ng Morwen. Inatake at sinasaktan ng grupo ang mas maliit na halimaw, ngunit sa panahon ng labanan, namatay si Boromir sa kamay ng Morwen. Nagawa ni Freya na bumangon, at tinawag nila ang isa't isa. Bago pumasok sa isang madilim na lugar, naramdaman ni Freya ang panganib, at lumitaw ang nasugatan na Morwen. Hindi siya makita at ngayon ay ginagamit ang kanyang tainga upang mahanap ang target. Nang magkita sila, ang mga lalaki at si Freya ay gumawa ng sapat na ingay para sa lakayin ng halimaw, at halos wala ng sapat na oras si Freya para makaiwas sa pag-atake. Upang maabot ang kanyang mga kaibigan, kailangang dumaan si Freya sa isang butas, ngunit ito ay napakaliit para sa kanya. Kaya, nang walang ibang pagpipilian, at sa isang desperadong pagkilos, iniabot nila ang espada kay Freya, na agad na pumatay sa nilalang. Magkakasama na ulit sila, ngunit hindi nila nagawang batiin ang isa't isa dahil sa nasaksihan, lahat sila ay mukhang natatakot sa dami ng mga katawan sa kuweba. Nang marinig ang isang bagay na papalapit, umalis sila, at ang huling nakita ng Morwen ay ang katawan ng kanyang anak at galit na hinabol ang mga mandirigma. Lahat sila ay nakarating sa dulo ng isang talon sa isang bundok sa tabi ng isang bangin. Sinubukan nilang tumakas, ngunit ang mga pader ay masyadong madulas upang umakyat. Gayunpaman, sinubukan nilang gawin ito, ngunit nahulog si Freya at agad na iniligtas siya ni Kainen. Samantala, si Wulfric ay inatake ng Elder Morwen at sa isang desperadong pagkilos, nagawa niyang masugatan ito sa mukha. Si Freya ay nananatiling matatag, ngunit itinapon ng Morwen ang katawan ni Wulfric patungo kay Kainen at naiwan siyang mag-isa upang labanan ng halimaw. Muli siyang pumasok sa kuweba dala ang kanyang espada at nagawa niyang putulin ng isang galamay ng halimaw, bagaman hindi niya ito direktang tinamaan. Habang sinusundan niya ang bakas ng dugo ng halimaw, si Kainen ay inatake ng Morwen at itinapon sa lupa. Sa pagbangon, siya ay nagulat at bago siya hampasin mula sa likuran ng halimaw, biglang nagpakita si Freya at inatake ang nilalang na nagbibigay kay Kainen ng perpektong sandali upang umatake.
Gayunpaman, ang hayop ay namamahala upang dalhin siya sa gilid ng bangin, at habang hawak ni Freya si Kainen, mahigpit na hinawakan ng Morwen ang kanyang kamay. Pagkatapos magpumiglas, nakuha ni Kainen ang kanyang espada at pinutol ang kamay ng halimaw na naging dahilan upang mahulog ito sa kawalan. Pagkatapos, pareho silang bumalik sa namamatay na si Wulfric na nagtanong kung patay na ba ang halimaw at sinabi nila na oo. Ibinigay ni Wulfric kay Kainen ang kanyang medalyon na ginagawa siyang hari na nalulungkot na hindi siya nagkaroon ng magandang pakikipagkaibigan sa kanya. Itinama ni Kainen si Wulfric, sinabing magkaibigan sila at pagkatapos ay namatay siya. Sina Kainen at Freya ay umakyat sa bangin, natagpuan si Eric at ang iba pang nayon sa mga bangka sa ibaba sa di kalayuan. Naghalikan ang dalawa, ngunit sa kabila ng lahat, nagpaalam si Kainen kay Freya at sinabing may gagawin pa siya. Nag-aalala siya dahil alam niyang maaaring hindi na bumalik si Kainen. Siya, sa katunayan, ay bumalik sa kanyang nasirang spaceship na inihayag na ang kanyang asawa ay nasa stasis habang naglalakbay at pagkatapos ng pag-crash, ang kanyang kapsula ay nabasag na ikinamatay niya. Nagpaalam si Kainen at bumalik sa kanyang computer upang magbigay ng hudyat para sa kanyang mga kasamahan kung nasaan siya. Nagmamasid si Freya mula sa mga palumpong habang sinisira ni Kainen ang computer, sinira ang kanyang tanging pagkakataon na makauwi. Sa huli, isinalaysay ni Freya kung paano inilibing sina Wulfric at Hrothgar na nagbibigay ng pinakamataas na parangal sa Viking para sa dignidad na mayroon sila. At ang Kainen na iyon, na dating estranghero sa mga tao, ay naging kanilang bagong hari, kasama si Freya bilang kanyang bagong asawa at si Eric, ang kanyang ampon. Isinasalaysay ni Freya ang sakripisyong ginawa ni Kainen kung paano siya ipinadala ng Diyos, ngunit sa sandali ng kanyang pag-alis, pinili niyang manatili sa kanila. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.